Nakakahalagang 15,000 pesos buwan-buwan hanggang mabayaran kabuang utang sa mga riders. January 20, 2024, tumalbog ang kanilang mga cheque na inisyo. Itong Placer 8, nag-issue ng mga post-dated check, talbogan. Dapat po January 20, nakapag-encash na po kami. Nakapag-gas kayo. Kaso wala po laman. Insufficiency of fund. Yes. No sufficient fund. Tama. Kasi tumalbog yun. I hope kung nanunood po sa atin ng Placer 8, makinig ka, Conrado, ha, Jong. Lahat kayong miyembro ng korporasyon ninyo. Kung tutugisin namin, pwede kayong sampahan ng kaso sa inyong pagiging korporasyon. Gusto mo ba sabihin ng lintik na Shopee ang may problema? Opo, pupunta po ako dyan sa inyo. Meron po silang mga hindi binayaran po sa amin. Bakit kayo tinanggal ng Shopee? Kasi ang sinasabi ng Shopee, hindi nyo inaasikaso mga riders ninyo at nagbabayad sila kaya nagkakadelay-delay ang bayad nyo. Kaya yun epekto ng problema ang nakikita namin. Ngayon, sino ba talagang dahilan? Kayo o Shopee? Last year po na nagbayad sila on time. Isa po yun sa malaking ebidensya ko na that time hindi po sila bayad sa amin. Ang laki po na utang nila. Punta ka sa amin, patunayan mo na talagang totoo na dinugas ka ng Shopee, nagbibiling kayo, hindi kayo binabayaran, hey, hindi po pwede sa amin yan. Humingi po kami ng tulong sa iyo, Sir Bentul po, 10 po ng aking kasamahan sa aming agency po dahil sa aming mga salary, incentive, tsaka 13 month po dahil sobrang delay na po. Niho po, wala kaming matatanggap na nakakausap sa kanila o magte-text sa amin. Agency kayo? Agency ba? Placer 8 po. Placer 8 po. Anong place? Placer 8 pa rin? Opo, opo. Binayaran na kayo? Yun lang mga nagpunta po dito ang nabigyan po eh. 3 weeks po nung after ng pagkasimula po namin sa agency, hindi na po siya inulog hanggang ngayon po. 6 months mahigit na po kami nagtatrabaho sa Placer 8 po. 600 plus po ang nakalta sa amin monthly po. Hindi po naging issue namin sa sahod po. Delay po hanggang ngayon po. Di mo pa binibigay nilang ngayon. Alam ko na problema ninyo. Modus to eh. Yung mag-i-issue ka ng cheque pagkatapos tatalbog. Tingnan natin kung sinadya ba. Ano nangyari na sa cheque ninyo? Ano sir, wala pong pondo. Hindi. Tumalbog. Opo. Pag ang cheque tumalbog, patingin yan. Pag ang cheque tumalbog, ito'y isang krimen sa pamamagitan ng Batas Pambansa, BP 22. Ito'y isang uri ng estafa. Pagsusulat ng cheque na hindi pala totoo, isang uri ng panlilinlang. Ano ba to? Bakit binagyan na kayo ng post-dated check? May utang ba sa inyo o advance to? Natiyati po nila eh. Taon na po yan. Ilang taon na to? Kayo ba yung dati nung nakarang taon? Kayo rin? Kami po. Ano ba pangalan ng kumpanya niyo? Buhay pa ba yung mga patay ng mga yun? Buhay pa? Yes po sir. Nag-hiring pa po sila. So, ganito. Lahat ng mga cheque na tumalbog nitong Enero sa bawat isa sa kanila, kunin natin lahat. And then we'll see exactly. And then we'll ask exactly kung ano yung naging problema, ba't tumalbog na sila ba'y na-issuean. Ang mga nagrareklamong riders ay nagsimula magtrabaho sa Placer 8 Logistics nitong taong 2018 at papuntahong 2019. Sila ho'y naka-assign sa iba't ibang hub. Quezon City, Pasig, General Trias, Stanza, 13, ito ho'y Martires, Silang, Dasmariñas, Imus, Bacoor, Cavite. March 2023, inareklamo ng mga rider ang Placer 8 sa NLRC dahil sa hindi tamang delay at delay pasahod at paghulog ng kanilang mga benepisyo. Sa naging desisyon ng NLRC, kailangan bayaran ng Placer 8 ang mga riders sa pamamagitan ng pag-issue ng post-dated check. Ito palang dahilan ng problema. Ba't nyo ginawa ito? Binigyan ng pagkakataon, pandugas pa eh. Nag-issue ng mga post-dated check, talbogan. Nakakahalagang 15,000 pesos buwan-buwan hanggang mabayaran kabuang utang sa mga riders. January 20, 2024, tumalbog ang kanilang mga cheque na inisyo. Itong Placer 8, ayan po mga cheque, talbogan po.
So, yun po ang dahilan kung bakit sila po ay pumunta sa atin. Parang binudol, dinugas. Ito pong si Conrado Jong Placeros. Makinig ka, Conrado Jong Placeros, ha? Kinig ka. Hindi ako nagbibiro sa iyo, ha? Si Conrado Jong Placeros, owner, Placer 8 Logistic Express. Ngayon, si Queenie Diane Hewlett, Human Resources and Placer 8 Logistic Incorporated. Karamihan sa inyo yung pumunta last year sa amin at pagkatapos nakipag-transaction doon sa NRRC and kabahagi doon sa sinasabing, settlement is issuean kayo ng mga post-dated check. Yun ba yun? Yes, ma'am. Kasi karamihan sa inyo, ang daming post-dated checks. So, lahat kayo, 15,000 every month. Tama? Yes po. Nakita ko pa yung mga ibang check-in ninyo, Pebrero, Marso, Abril, Mayo. So, mahaba yon. So, I hope kung nanonood po sa atin ng Placer 8, makinig ka, Conrado, Jong. Ikaw at ang iyong kumpanya, kung tutugisin namin, lahat kayong miyembro ng korporasyon ninyo na hindi nyo maayos-ayos to, pwede kayong sampahan ng kaso sa inyong pagiging korporasyon. Lahat kayo pwedeng managot. Pwede kayo sampahan ng staffa. Willing to be interviewed on the phone. Shopee daw mismo ang napahirap sa Placer 8. Talaga? Sino niloloko mo? Sige, maglaglagan kayo. Ilan ang checking in-issue sa iyo, miss? 4 po. Sa 4 na yun, isa ng tubalbog hanggang January, February, March, April. Tama? Yes po. Dineposit mo? Ay, hindi po. Hindi ba dinideposit? Kailan mahihinog yung check mo? Dapat po January 20 nakapag-encash na po kami. Kaso wala po laman. Tumalbog yung check. Opo, Okay. tumalbog. In-encash mo, kaya lang pagdating sa bangko, insufficiency of fund. Yes po. No sufficient fund. Tama. Si tumalbog yun. Opo. Jong, magandang umaga sa iyo. Salamat at humarap ka sa akin. Idol, pasensya na po, medyo kinakabahan lang din po at gusto ko na rin po magsalita about dito dahil ilang taon na po kaming nahihirapan dito sa sitwasyon namin. Meron po kasi mga bagay-bagay na hindi po namin pwedeng i-disclose, pero sa ngayon po kasi naiipit kami sa sitwasyon na kami po mayroon namang mga dokumento na talagang hindi kami binayaran, boss. Regarding po sa mga cheque po na sinasabi niyo na binayad sa mga riders. Unang-una po, Idol, yung mga cheque po yan, ngayon lang po yan na payment, yun na hold. Pero hindi po siya talbog. Pwede po nila encash yan sa Friday kasi sabi ko nga po, makikiusap ako na yung mapondohan lang namin kasi po sa totoo, gumagawa po kami ng paraan para po mabayaran silang lahat. Dahil libo po sila, Idol. So kung makita niyo po sa Dole, nandiyan po yung mga payments namin, may mga proof po kami. Nagsisika po kami, Idol. Susumikap, kami ng mga assets namin, nasasakripisyo na kami ng mga para mabigyan po namin ng payment. Nationwide po kasi yung mass resignation simula po ng nagdesisyon din po si Shopee na alisin kami. So medyo malaking impact po talaga sa amin. Pero okay lang yun, boss. Gumagawa kami ng paraan para mabayaran sila. So ngayon po, yung mga riders po namin na nandyan, hindi po yan, sir, pwede po nila yon i-redeposit. Ngayon po, sir, yung hakbang po naman namin sa legal na hakbang namin para po sa Shopee, nandun naman po kami sa senaryo na talagang ipapile din talaga namin yung para sa amin, which is I'm willing to represent po yung mga dokumento na hindi po nila binayaran sa amin. Nagsakripisyo po kami, Idol. Iba po naming riders na bayaran po namin nationwide yung mga check-in nila. So talagang mahihirapan talaga kami, lulubog kami kung sinabay-sabay kaya in-schedule po namin sila. Ngayon po, alam ko po yung mga pakiramdam nila, napunta po sila dyan para lahat alihin yung cheque. Nakiusap lang po ako hanggang Friday lang po, bigyan nila kami para naman po gawa pa ako ng paraan. Kasi boss, sa totoo lang, simula last year hanggang sa November, ginagawa ko lahat ng makakaya ko kasi sa totoo lang, naghahanap pa ako na possible pa namin magiging clients at the same time yung mga obligasyon namin. Di po kami tatalikod dyan po sa mga riders po namin, obligasyon po namin yan. Pero naintindihan naman po kami ng Dole kasi talagang sinabi ko sa kanila, ito po yung sitwasyon namin. Kaya nga kami nakiusap sa Dole, ma'am, hindi kami tatalikod. Ito lang po, bigyan nila kami ng batch by batch kasi libo po ito. Kahit sinong kumpanya po. Okay. Ngayon lang po, Idol, makikiusap lang po ako hanggang Friday lang po. Okay. Okay lang po. Okay, ganito. Jong, una sa lahat, Opo. salamat. At ang pagtawag mo sa amin ay tinatanaw ko, yan ang sinasabi natin ay paggalang. At bibigyan kita ng galang. Kung ano man yung sinabi ko kanina, Salamat po. totoo yun. Salamat Ano? po, Pero ako gusto kong intindihan. Una sa lahat,
Total, sinasabi mo parang nagigipit ka. Ika'y negosyante. Hindi ako anti-business. Hindi kami anti-business sa BIPAG. Naintindihan namin ang business. Subalit may responsibilidad ang sino mang nagnenegosyo. Ang pagnenegosyo, hindi biro, partikular kapareho sa inyo, korporasyon kayo. Kung sakali kayo po ay nalalagay sa alanganin, gusto ko maintindihan kasi ang aming pagsusolve ng problema hindi sa epekto dahilan ng problema. Gusto mo ba sabihin ng lintek na Shopee ang may problema? Opo, pupunta po ako dyan sa inyo. Okay. Idol, i-present ko po yung Balanse kami at gusto namin maintindihan. Shopee pa talaga ang problema rito. Opo, meron po silang mga Alright. hindi binayaran po sa amin. Alright. Idadaling ko po sa inyo. Okay, sige. Para maintindihan ko muna, kung nakikinig man ngayon ng Shopee, makinig kayo Shopee Kami, wala kaming sinasantot, hindi kami. Ang Shopee, malaking negosyo yan. Although, malinis naman, marami namang agresibo sila pagdating sa advertisement. Nakikita natin sa digital advertising. Nakikita ko yan sa mga YouTube. Sino man yung mga ginagamit nilang model nila, akong pakialam. Kasi nakakabwisit na pagdating sa advertisement. Sobra-sobra. Ang laking binabayad niyan. Ang tanong ko rito, kaya ako kasi isinuka kayo ng Shopee. At sinasabi ng Shopee, nagbabayad sila sa inyo. So, hindi namin maintindihan. So, at this point in time, kung ang Shopee, pinabalahura kayo, ikaw naman ang nagsabi, hindi naman ako. Total, narinig ngayon ng mga tao. Gusto ko maintindihan bakit kayo tinanggal ng Shopee. Kasi ang sinasabi ng Shopee, hindi nyo inaasikaso mga riders ninyo at nagbabayad sila kaya nagkakadelay-delay ang bayad nyo. Kaya yun epekto ng problema ang nakikita namin. Ngayon, sino ba talagang dahilan? Kayo o Shopee? Kasi ang sabi ng Shopee, kayo daw ang dahilan. Kaya nag-mass resignation ng mga tao kasi nagtatrabaho. Pero sabi ng Shopee noon, last year, nagbabayad naman kami dyan, Mr. Tulfo Bakit ganyan? Actually, yung sinabi po nilang last year po na nagbayad sila on time, isa po yun sa malaking ebidensya ko na that time hindi po sila bayad sa amin. Ang laki po na utang nila. Tatanong ko muna. Sige, tutulungan kita para marinig ng Shopee to kung sino man mga legal ng Shopee. Kung ang sinasabi mo, ang iyong pangbayad ay galing sa Shopee, hindi kaya baka nagastos mo ng pera, nabayad sa iyo, nagamit mo sa ibang nagamit mo sa negosyo, pagkatapos nakalimutan mo itong mga tao mo, hindi kaya? Hindi naman po. Kasi parang ganun ang gusto ng Shopee, on time naman daw sila, kasi ganito, hindi ka naman pwede magka-cash advance sa Shopee. Siyempre, service first and then you bill, tama? You're saying ang Shopee, hindi nagbabayad ng ito sa tamang panahon. And you're saying, and Shopee is saying, abay, kung ano yung binibill nyo sa amin, base doon sa serbisyo, kaya kami magbabayad. So, service first, and then babayaran namin kayo. Tama? Di ba? Kasi baka sa internal yan, ang problema ninyo, hindi sa kliyente ninyo, kundi sa inyong management, sa inyong administration, at papabayaan yung mga tao ninyo na Google ang serbisyo sa inyo. Kasi kung sasabihin ng Shopee, ang kapal na mukha ng Shopee naman para sabihin, hindi nagbabayad kami. Kasi meron din silang ebidensyang papakita na nagbabayad sila. Ngayon, kung sinasabi mo, nagbibill kayo, paano pag napakita ng Shopee na nagbabayad sila ng cheque? Doon sa sinasabing service after service, based on your contract, kung ano yung naserbisyo nyo, yun ang babayaran. Paano pag nagpakita sila at pagkatapos hindi tutugma sa sinasabi mo? Be careful with what you're saying kasi naka-live tayo. At the same time, binibigyan kita ng pagkakataon para kung nakikinig ngayon ng Shopee, kung dunidugas ka, kung sasabihin ng Shopee ay sinungaling, parang ninanakawan ka, hindi kaya? Parang gano'n gusto mo? Actually po, nandito na po lahat ng dokumento namin kung sa ebidensya lang po. Meron po kami dito mga billings na hindi po nila talaga binayaran sa amin. Kaya ito yung nagresulta ng malaking dagok din. So, ibig mong sabihin, at this point in time, may outstanding balance pa ang Shopee? Opo. So, ibig mong sabihin, pakita mo sa akin, hambalusin natin ng Shopee, tutulong ako sa iyo, kasi kung nagsisinungaling sa amin ng Shopee, abay hindi po pwede, hindi kami sasantuhin yan. Kasi una, hindi about me helping you, it is about these people na sila yung talagang salaylayan ng ating lipunan, nagsusumikap, magtatrabaho, may mga pamilya na bibilad sa araw na ulanan, di ba? Hindi ganun kadali ang rider. Lahat na elemento nasasagip nila, aksidente, kung minsan nasisigawan, nabubulyawan, naintindihan namin yan. Kaya ang tanong ko, ipakita mo lang sa akin itong ebidensya na talagang binudol kayo, dinugas kayo ng Shopee, hahambalusin ko ang Shopee. Hindi ako anti-business. Nag-iimbestiga kami. Inilantad mo na. Makikinig kami, tatawagan namin itong Shopee na to. Kasi sinasabi mo Shopee ang may problema. Ito ang gagawin namin. Pakikinggan kita, bumisita ka sa tanggapan ko, upo ako, kasama yung aming CPA, accountant namin, tutulungan ka namin. At
Etong aming gagawin. Pag napatunayan namin totoong sinasabi mo, hindi namin palalagpasin yung Shopee na yan. Pero sa totoo lang, ebidensya, resibo, dokumento, kontrata, Dokumento po. billing against those outstanding pa rin. Pag napatunayan mo maraming outstanding na hindi nagbabayad ng Shopee at kayo naiipit, then malinaw sa akin, maraming mga outstanding balance itong Shopee sa inyo. Kawawa ka nga, baka itong Shopee, baka sa base sa paliwanag mo, bastos. Walang puwang sa amin yan. Punta ka sa amin, patunayan mo na talagang totoo na dinugas ka ng Shopee, nagbibiling kayo, hindi kayo binabayaran, lahat ng bibibil ninyo sa serbisyo ninyo, hindi patas ang Shopee, hindi po pwede sa amin yan. Pero sinabi mo ngayon, may ibang mga cheque ka, alagaan mo to kasi kapag ang mga checking in-issue ninyo nagtalbugan, batas pambansa 22, makukulong kayo dito sa Mario sa pag napatunayan, large scale yan. Lahat yan, hindi biro to. Okay, ito muna ang gusto kong sabihin. Ayusin muna natin to kasi nagtalbugan yung mga cheque. Anong gagawin to? I-redeposit? Re-deposit po. Okay, Re-deposit sige. po yan. I-redeposit natin. Bibigyan ka namin ng pagkakataon. Patunayan mo na pag ito'y dineposit, may sapat na pondo. Dapat yung accountant mo at kung sino bookkeeper mo, kung ano mga in-issue mong cheque, sapat yung pondo mo. Kasi pag tinulang ka, malilintikan ka riyan. Opo. So ayusin mo yung accounting mo, ayusin mo yung bookkeeping mo para hindi ngayon magrabyado itong mga tao. Okay? At the same time, pagdating naman doon sa problema mo, tutulong ako, pumunta ka sa akin, opo, bibigyan kita ng pagkakataon sa aming conference room. Sige, ipakita mo sa akin. Ang Shopee naman ang susunod sa amin, dadalhin ko yan sa Department of Trade and Industry, papapasukin ko yan ng investigasyon. So ngayon, ako yung sasabihin ko sa iyo, babayaran mo to, mag-good yung check-in nila ngayong Biyernes, tama? Opo. Anong gagawin natin, boss, sa kanilang check-in ng Talbugan? First and foremost, number one. Anong gagawin? Ipapare-deposit mo ngayong Biyernes? In cash lang po. Ipapa-deposit po, encashment lang po Okay, sila. narinig nyo? Rule number one, i-encash ninyo ang cheque. I-redeposit nyo. So, pag re-deposit to, bakit itanggapin? Kasi papalitan mo ng bagong cheque, hindi mo pwedeng i-deposit yung cheque na tumalbog. Encashment lang po, Idol. Pwede po siyang tanggapin. Siguradong encashment yan? Sigurado ka? Ako, sinisiguro ka. Baka mapapahiya tayo rito. Encashment lang po siya, Idol, kasi hindi naman po siya diniposit sa account nila. So, yung hawak po nilang cheque, pwede po nila yun i-encash sa bangko po. Sinabi mo yan sa ere, ha? Nag-bounce na to, pero po pwedeng ngayong Biyernes. Kakausapin mo ang bangko mo. Opo. Gawin mo all points bulletin sa lahat ng bangko mo para naman wag na to. Kung gano'n ang sinasabi mo, sige, punta ka sa akin anytime this week, bibigyan kita ng pagkakataon, tutulong na ako sa iyo kung talagang binabalahura ka nitong Shopee, kung totoong patunayan mo sa akin sinungaling ang Shopee at ayaw kang bayaran, tutulungan kita. Bakit hindi? Di ba? Salamat po. Walang ano man. Sige, okay. Number one, kasi i-redeposit. Bigyan natin sila ng pagkakataon na maaaring kinapos ng pondo, maaaring sabihin natin, maaaring totoo, na dinugas sila ng Shopee. So, bigyan natin ng pagkakataon. Paano pag punantan ninyo, nag-go. Di totoong sinabi niya. Pero hindi, mag-iimbestiga pa rin kami. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. Hindi pa mo kami tapos. Shopee! Listen up! Listen good! Take care of this. Inaakusahan kayo. Gusto namin maparanagin yung panig. Tulong at serbisyo. May tatak, bitag. Tatak, Ben Tulfo. Ito po, hashtag, ipabitag mo.